Kwento. Kwento na naman? Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then, yun may probative. Please, kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So, please tell that. Sila dyan, ha? Sinabi ko ang totoo. Yan. Thank you and my congratulations. So, masalamat uli ako kay Santiago kung nasalita niya. Ano ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po ko yung isang politician. Ano po pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba ka-corrupt yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Manunumpa, ayaw nga pauwi ng bansa nung kanyang kaibigan na si Tambaluslos sa si Bungatngat. Diba? O, ang latest chika, ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon, may script na daw sila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. Hindi natin patatagalin, ha. Kung natatandaan nyo yung niyabang-yabang nila noon, na nangako sila doon sa pagbibigay ng pondo, niyabang-yabang nila nung panahon na magkasama pa sila ni Saldico, itong si Tambaluslos, ngayon, hindi natin alam kung i-deny niya. Kasi may video. Di ba? Di ba may video noon, nagyabang-yabang sila na binigyan ng pondo. Hindi natin alam kung ilang milyon o ilang bilyon. At ito yung mga balita ngayon, ha. Nakahanda na ho ang Malacanang. Dinoble yung barbed wire na nakabalandra doon sa kanto ng Mendiola. Bakit? Mas pinondohan nyo pa yung barbed wire kaysa magbigay ng ayuda doon sa nasalanta ng Bagyo at Lindol. Yun pa talagang barbed wire ang nabudgetan ba? Ang galing, ano? Ang galing! Ang galing talaga. Yan ang mga balita ngayon. At Senator Ping Lacson, probative daw. Wala pa. Hindi nga nyo pinauwi. Di ba sinabi nga ni Saldico, ayaw siyang pauwiin, direktibang inutos na huwag kang umuwi ng bansa. Tapos sasabihin nyo duda sa mga paratang ni Saldico. Di ba siya yung sinasabi mong star witness? Di ba? Meron ka kamong isang star witness. Oo, ang sinabi nagulat kami, ang sinabi, hindi na raw pwedeng Zoom meeting. Oo, baka daw magsalita, hindi raw na. Ang usapan, binulgar ni Miss Amy na dapat pala daw ganito ang mangyari di umano. So, haharap siya sa Zoom meeting, tapos, notaryo sa embahada o manunumpa sa embahada. Hindi raw natuloy. Bakit? Nagtatanong lang ho, ano yung sinasabi ni Miss Amy? Hahanapin natin, Pero yan, simulan muna natin dito sa mga barbed wire. Bakit na doble itong barbed wire? Ano meron? Hindi natin alam. Baka siguro natatakot na sila kasi nga marami ang lumalabas na bali-balita na ikaw ba naman, mabalitaan mo na nag-utos ng insertion, hindi ka magagalit. At nanawagan nga si Kaeli kahapon, di ba? Yung mga naapektuhan ng baha, yung mga naluko, yung mga marami. Nagalit ho ang taong bayan. Kaya siguro ito, yung barbed wire, dinoble. Naku po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung nagtrabaho lang kayo na sana ng maayos at hindi kayo dumurobo sa kaban ng bayan, kasi kaya kayo binoto, akala namin na inendorso kayo ni Bibi Sara, mababago nga. Wala pala. Puros lang sila nga, ngaw-ngaw, at uubusin ang kaban ng bayan. Sino nagsabi yan? Di ba sabi sa video,
Inutusan si Saldico mag-insert ng 100 billion. Hindi ho milyon ang usapan, billion. O eto, pasok natin. Na parang napapraning na si BBM. Matapos siwalat at umamin ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ito na ang sitwasyon ngayon sa Mendiola. Hinarangan na ng mga barbed wire at pagkadami-daming mga barikada na para bang pamilyar na tila ito ang isang scene sa huling 3 araw ng diktador noon ng Malacanang na si Ferdinand Marcos Sr. History repeats itself talaga. Takot yan, BBM. Praning lang, kaya maging national security ay ipinatawag na rin daw ni BBM. Ito lang Oo, may pasok lang natin. Ito mga nangyayari na ito, nasabi na rin ito sa tarot. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ako dati hindi rin ako naniniwala. Pero nung nakita ko at nahambing ko, mas nauna yung sinabi sa tarot kesa dito sa nangyayari ngayon. Ano ba sabi doon sa tarot? May babaeng magiging presidente. Parang may linaw. Ano sabi doon sa tarot? May babaeng mai-impeach. Totoo nga, na-impeach nga si BP Sara. Ngayon, ano ba sinabi? Merong taong magbubunyag na dating kasamahan. Babaligtad. O, eto na nga. Nagkakatotoo na. At ito yung huli na balita. Merong babagsak at pababagsakin. Saan nakikita nyo ngayon? Eto na, Iba't ibang grupo nagsimula na kahapon, yun yung mga bayan-bayan. Yung bayan-bayan, nasa Ayala sila. Ayala Circle ba yun? Ayala Triangle. Wala namang circle sa Ayala. Ayala Triangle, doon sa monument. Andun sila. So, sila ay nagsasalita na rin. Kaya nga sabi nga ni Ka Eli, wala nang kulay. Wala na sanang kulay. Kasi yung iba kasi binibigyan pa ng kulay. Oo. Meron naman dyan, hindi natin alam. Oo. Akala mo, galit sa magnanakaw. Yung pala, suportado pala ang magnanakaw. Oo, kasi hindi raw sila naniniwala na si BBM daw ang nag-utos. Wow. Huwag na kayo sumali sa mga rally-rally nyo. Mga mapagpanggap lang din pala kayo mga... isang mura lang, isa lang, tuloy. In sa post ni Ramon Tulfo, President BBM has called the National Security Cluster to a conference in Malacanang. The security cluster is composed of Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Justice. Possible agenda: resigned Congressman Zaldico's revelation. Final preparations for weekend's series of rallies. Don't ask me my sources. Kahit pitpitin nyo ang hindi ko sasabihin. Samantala'y mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mabibigat na paratang ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na nadudugtong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umano'y 100 billion budget insertion. Sa isang press briefing, diretsong sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang katotohanan ang mga pahayag ni Zaldico at pawang imbento lamang. Kung yun ay maniniwala sa'yo, ang milyon-milyong Pilipino. Di ba magkakasama sila? Di ba? Tapos sasabihin mo, imbento lang. Ko naman ate, ma'am, boss, amo, manager. Saan mo ba hinuhugot yung mga pinagsasabi mo? Nakakawindang naman. Nagsalita na nga Tapos sasabihin nyo, lumiliit ang mundo. Diba? Lumiliit na daw ang mundo ni Zaldico, kaya daw, ililigtas niya ang sarili. Umami na ang mama. Ayaw siyang pauwiin. Kasi nung pumunta raw siya doon sa ibang bansa para magpatingin sa kanyang mga, meron mang karamdaman, uuwi na siya. Ngayon, tinawagan siya. Huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Stay out. Stay out na Philippines. Yun ang sabi sa kanya. Ngayon, kaya pala akala niya, poprotektahan siya. Ayun, ginawa siyang kasangkapan para pagtakpan ang baho ng mga durobo.
Ngayon, ito hindi natin sa kinakampihan si Saldico, hindi rin siya ligtas dito. Ngayon, siya yung makakatulong pagdating sa investigasyon. Siya rin ang makakapagturo kung sino-sino yung mga kasabwat. Di ba nga, binanggit niya na? Ngayon, kung may pakita yung ebidensya ng mali-malitang pera, siguro isang hudyat na yun. Na pwede na silang arestuhin, di umano. Di ba? Kasi maliwanag sa maliwanag eh. Ikaw ba naman, kasabwat ka, tinuro mo sila lahat, hindi ka pa maniniwala. Kaya tama yung sinabi ni Gutesa. Merong mali-malitang pera na involved. Ngayon, asa na si Gutesa? Siyempre, hindi muna ilalabas yan. Oo. Kasi pag lumabas yan si Gutesa, sigurado. Kaya kailangan bantayan niya si Gutesa. Maituturo niya rin lahat kung kanino pinapadala yung pera. Ngayon, yung part 2, na paglalahad ng mga ibubulgar na mga expose, abangan natin. Baka mamaya yan. Dito tayo mapunta. Dito nakakawindang. Di ba meron kayong ilalabas na Zoom patungkol dito? Ano nangyari? Bakit bigla atang nawala? Biglang nawala sa ere at hindi na ipalabas. At ngayon, hindi ka naniniwala, yung sa kanyang mga salaysay. Bakit gusto nyo pang gusto nyo pang imbestigahan sa Zoom meeting? Kung hindi ka pala naniniwala. Ito na naman sila, no? Pangilang buko na to. Pero ganun pa rin sila magtanggol sa kanilang mga amo. Pasok. Pasok na, walang probative value. Kasi naman under oath. Miyo naman. So, ano yung mga, kung walang probative value, ano yun? Wala, na-raise yun. Kwento. Kwento na naman? Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then, may probative value. Pero, Naku, kita nyo na, ganun talaga sila magtanggol. Gusto nilang pauwiin si Saldico para saan? Para gipitin? Malamang sa ganun ang mangyayari niyan. Mag-take out daw. Ayaw nga pauwiin eh. Ngayon gusto nyo pauwiin. Ngayon, imbestigahan nyo yung amo nyo. Pwede ba? Andito naman sa bansa yan eh. Pwede ba ipatawag nyo sa Blue Ribbon? Sasabihin nyo, imparliamentary na naman. Gano'n naman ang mangyayari. you make of that, sir, nagtotoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Naku. Why would, I'm not defending the president. Naku! Why would he, insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So, unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process. Lahat talaga, sa NEP, na yung presidente may Nagtuta complete ka control talaga. over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya ng DBCC, uy, magbigay yan ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yun dito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Yeah, because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino siya nituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Nako, yan na naman. Mukhang nagbago na naman ang istoryahe. Ganito, di ba sinabi niya na nga ayaw siyang pauwiin? Tapos, sa Zoom meeting, ayaw nyo, ayaw daw, ayaw nila, di umano. Pero kung ginawa nyo yun, pwede naman eh. Masasite in contempt? Di ba nangyari na ngayon sa investigasyon ni Tatay Digong, merong isang police colonel na inimbitahan sa Zoom meeting. Porkit kakampi nila, napagsalita. Ngayon, eto, against na. Hindi na kaya? Ayaw na? Hindi pwede i-cite in contempt? Bakit yung pulis na nagsalita na-cite in contempt pa? Hindi, kasi kakampi nila. Yun tayo eh. Ngayon, eto, maliwanag sa maliwanag. Boss, amo, manager, kami ho ay nagtatanong lang. Bakit? Pilit nyo pa rin ipinagtatanggol. Yung sukdulan na alam na ang mga baho. Nagtatanong lang ho, meron ako ipapakitang video sa inyo. Ito ay matagal ng buwang nakalipas.
tuwan-tuwa sila. Magkasama pa sila noon eh. Oh, bakit ngayon parang nagkaroon ng problema dahil sa laglagan? Oo, ano ngayon ang nakahanuntungan? Kaya ba nilang pakulong yung isa, si Saldico? O kaya ba nilang ipakulong itong dalawang magpinsan? Nagtatanong lang ho. Ipakita natin yung video. Kasi mahirap sa mahirap. Oo, tuwan-tuwa sila. Pero, ito yung ito pala yung video ng Barbwire. Mamaya na yan ha. Kaya pala takot na takot sila. Naghanda pa sila ng napakaraming Barbwire. Pero ito, ipapakita ko ha. Sino ito? As we committed, I'm here with our chair for APRO. Katabi sila ha. Bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Sila dyan ha. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Sila yung magkasama pa noon, ha? Medyo okay pa sila noon, no? Wala pang nabubukot, wala pang nabubunyag. Ngayon, bunyag na. Hindi ka na pwede magtabi. Ha? Laglaga na ito. Ang saklap, ano? Dating nagsabwatan, ngayon, parang magkaroon, parang mortal na magkaaway na ngayon. Ilaglag mo ba yung ilalaglag ka? Oo. Di ba? Ito nangyari. Si Saldico nilalaglag, ha? Siya yung pinapaputok na siya yung may pakana ng insertion. Sa mga issue ng flood control. Sa issue ng mga anomalya o pandodorobo. Ngayon, bumelta ngayon ito. Nilaglag yung dalawa. Hindi lang isa. Marami pa sila. Naku po. Maliwanag sa maliwanag. Kaya naman pala, tikong mambibig, baka magsalita din kasi baka sino yung binigyan ng pera bago magpasko? Tuwan-tuwa, di ba? Yan tayo eh. Kaya ito, takot na sila. Pasok. Mga kaabante, nandito tayo ngayon sa Mendiola sa lungsod ng Maynila, kung saan mapapansin nyo dito sa aking likuran itong mga barikadang kulay asul na napalilibutan ng mga barbed wire. Mayroon din tayo mapapansin doon sa bandang dulo na dalawang container van. Tila pinaghandaan ng mga kapulisan itong sunod-sunod na kilos protesta na isasagawa ngayong buwan na maubuna nga ang isang religious group sa Nobyembre 16 hanggang 18 habang masusundan naman sa Nobyembre 30. Yan ang update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ako si Janze Makahilas para sa Abante. Mas dinagdagan Bakit kaya?
Siguro napapaisip na nila, madodoble at matitriple yung nakita nilang milyong-milyong Pilipino noong last peaceful rally ng INC. Ngayon, ang sister rito, 16, 17, 18, which is bukas na ho, yung 16, 15 na ngayon. Tama ba? 15. O, payday pa lang ngayon. 15 na ngayon, bukas, yung, ano ba, bukas, matatawag ba ng makasaysayang araw? O ano bang, kayo ho, magbigay kayo ng komento. Andyan lang yung comment section. Matatawag ba na ano yun? Yung bukas. Peaceful rally? Pwede. Peaceful naman kasi yun eh. Peaceful rally. Di ba? Kaya, pwede ha. Pwedeng masabing peaceful rally, pwedeng, hindi natin alam. Dahil sa paglabas ni Saldico, si Manong Chavit ay handang tumulong. Tutulong sa protection. Tama ba? Tutulong sa protection ni Saldico. Tignan natin kung ano yung mababanggit at pag-uusap dito. Manong! Kwento mo. May isang video inilabas yung kampo ni Saldico at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos. At ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si BBM Secretary Pangandaman, Nina, at saka si Speaker Romualdez na mayroon din approval, at the same time si Yusek si Bersamin. Any comments, sir? Glenn, ano ba basta? Bigyan natin ang medalya yan. Bigyan natin ang medalya. Pwede play. Pwede na ba play nyo? Ay, papasalamat ako kay Saldico. Yan. Papasalamat ako. Mababawasan lang kasalanan. Kung sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan niyo yung safety and security niya? Tutulong ako dyan. Hindi dapat gobyerno mag-security. Kung may message ka kay Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang proprotektahan sa'yo. Yun! Magaling na desisyon yan. Sinabi ko rin sa mga nandito na binibisika sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang ligtas nyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Yan. Thank you and my congratulations. So, masalamat uli ako kay Saldico kung nasalita niya. Ano ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayo isang politician. Ano po pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba ka-corrupt yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso. Yung aridola niya, ginto raw, 5,000. Mayaman yung tao tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito lang, lahat ng administrasyon may diferensya. Pero ito lang, pinakagrabe sa lahat. Ito lang, hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa. Dinakaw na kinabukasan ng mga bataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko lang sa mga bataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. Tama. So dapat umilo sa mga kabataan para may ligtas pa kung pasakali ang ating bansa sa kamay ng mga hindi ko na ano yung tawag. Yung mga Lorobo! Wala nang word na mahanap. Wala nang word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo ang mga Gen Z natin, Manong, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo to, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin to para sa inyo. Hindi para sa atin. Dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kami. Bari bukas, patayin kami o pamatay. Pero ito, kinabukasan nyo to. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila.
palabasin nyo kung sino ang mastermind, sino nakinabang, Yan. yun ay ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po. Go. Edtan, 96.7 FM. Prime News TV. TV na, dyaryo pa. Nahaba ko kay Gob. Nadama yung doon. Gob, gaano katotoo yung balita na pinagkakalagho ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Dok, pakihakot na ho, siguro lang ng tikbanan. Ang kukunan, parang dire-diretso na, maubos na magnanakaw dito sa atin, Dok. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung meron gumagawa niyan. Dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao, mag-ako. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million ba? Million? Aabot ang milyon yan. Galit ng tao, galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billions ang darating. Kita nyo? Na-analyze na, na-visualize na ni Manong Chabit kung ilang milyon, ilang libo, ilang milyon, kasi galit na ho ang taong bayan. Hindi na mapipigilan. Oo. Kasi we are a democratic country. So we are entitled to express our feelings in terms of voice. Wag naman yung may violence, no. So, salita lang tayo, salita kayo, sabihin nyo yung mga hinanaing nyo, okay na yun. Pero yung iba, hindi natin alam. Hindi natin masasabi. Kasi we are different opinion, we are different mind, iba't iba tayo ng pag-iisip. No? Alam naman nila kung gusto nila, pwede nilang gawin, kung kaya nila, pero yung iba, gusto lang yung mapayapa, kagaya ng gagawin ng peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. So, sapat na yun. Mapakita at yung unity. Hindi unity unity. Wala na yung unity. Basura yung unity na yun. Oo. Yung bumasura doon, yung mga magnanakaw. Kaya pala nila binaklas si BP Sara at sinapchap yung budget ng DepEd dahil gusto talaga nila magnakaw. Tapos babaligtarin pa nila ang istoryahe. Gusto nilang ipabagsakin si BP Sara para magtuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw. Buti na lang, magagaling ang mga Duterte. Magagaling ang suporta ng Duterte. Magagaling talaga ang Duterte. Kasi ang katunayan, pinipilit nilang pabagsakin kahit ang mga congressman, mga vice mayor ng Davao, ang mga Duterte pa rin. So, sinisira nila yung imahe ng Davao. Ganto raw. May flood control daw, may unfinished project daw. Sarap yung pagmumurahin. Tuloy, Manong. Sa loob ng 1-2 araw, 3, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulitin ko ulit, nakikiusap ko kay President BBM that the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas masahol pa abutin mo kung galit na galit ng tao. So, pag-resign kayo, nobody is perfect. Nagkamali kayo, nagkamali ka dahil iba-iba mga pinasto mo, manag-advise sa'yo, hindi ko na kaya pagtakpan kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. Yun. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Pag-iusap po ako sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po gusto sa inyo, galit na po ang tao. Tama. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Germany at mga pinakakataan. Mga naghihirap ngayon, umiiyak. Maawa po kayo sa ating kababayan. That's the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat.
then I think the people have decided they will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag niyo lang po silang pahirapan. Hindi ko, nobody is perfect. So, ika nga, huwag nyo lang pahirapan, bumaba na kayo. Di ba? So, ito lang may mga reminders lang, no? So, ang gagawing rally ng mga religious group ay mapayapa. So, may reminders kasi may mga party list na maingay noon, ngayon tahimik. Ted Filon, tinira ang mga party list na hipokrito. Sino-sino kaya ito? Reminders lang, no? Pupunta kayo, halimbawa, natipuhan nyo lang na, mag-drop doon at bumoses. Boses lang naman, di ba? Dala kayo ng tubig. Ayun, tubig, tsaka panawid gutom. Kasi, syempre, alam nyo naman doon, yung tubig doon, syempre, medyo, medyo binibili rin, para maiwasan kayo ng gastos. Yun lang, ha? Ito, si Manong Ted, binira na ho yung mga hipokritong mga party list. Tama ba? Kasi alam nyo itong mga party list na ito. Marami sila dyan. Yung mga bayan-bayan, ganto-ganto, mga taga-mountain. So, iba yung mga iniisip niyan eh. Hindi sa... kasi napatunayan na yan, di ba? Sila yung mahilig mag-ingay at mga lampag. Di ba? Pero kung sabi ko nga sa inyo, kung kayo isa lang ang direksyon ng pinaglalaban nyo, ano ba ang pinaglalaban nyo? Panagutin ang kurakot, yung mga dorobo. Panagutin yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nyo na humbigyan ng kulay. Isa lang naman pananagutin nyo eh. Sino mga administrasyon? Diba? Kasi dinadamay nyo pa yung oposisyon eh. Ngayon walang kulay. Subukan nyo lang wag bigyan ng kulay para mas maganda. Manong, balata mo sila. Sino yung mga party list ng mga maiingay sa confidential fund? Lahat sila ngayon, tameme. Quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Lakas ng tawa ko. Lahat sila ngayon tahimik. Kasi nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. May SOP din? Kita nyo na. Tahimik nga naman sila. Kasi baka madamay sila, baka ituro doon sila. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo sa kapitbahay mo, panoorin mo si Kuya Goods. Dahil magaling na vlogger yan. Taka ibulong nyo sa inyong kapitbahay, si Kuya Goods, magaling yan na vlogger. Panoorin nyo araw-araw yan. Meron niyang upload umaga at saka gabi. At ishare nyo sa mga kamag-anak nyo abroad. Huwag nyo nahihintay na, maunahan tayo kagad ng mga ibang mga nagbabalita kasi tayo, informative at napakaganda. Amy Marcos should return home. Amy Marcos Saldico should return home. Why? Tingnan nga natin ito. Bakit merong rito? Merong tawag ito, merong isang interview kay Miss Amy. Kailan ba ito? Kailan siya? 20 hours ago. So, ano ito? Alamin natin kung ano yung babanggitin dito. Dahil, ikaw lang ang magsasalita. Ma'am, sino yung VIP witness now? Ayun na. Ayun na yung sinasabi natin na sa Zoom. So, ito yung sinabi ni Tokso na hindi daw kapanipaniwala kasi hindi raw nanumpa. So, paano nga manunumpa? Ayaw nga pauwi ng bansa nung kanyang kaibigan na si Tambaluslos sa si Bungat-ngat. Diba? Ang latest chika, ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon, may script na daw sila. At yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. At ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita. Baka magbago pa. Nagbago nga. Natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, tinuloko lang tayo.
So ma'am, kung may script, yung mga congressman, lilinisin si Speaker Romualdez. Yun ang pagkaintindi ko. Pero hindi ko inaaway yung mga congressman, napag-utusan lang yung iba dyan. Nako. So ma'am, kung mag-a-appear via Zoom, hindi ba crucial yung presence ng minority para maano nyo? Yun na nga ang problema ko kasi nga pauwi ako ng Ilocos. So wala kayo bukas sa hearing? Pipilitin ko, kaya lang hahabol ako sa Ilocos eh. Baka sabihin na naman nag-absent ako. Nag-absent ako nung last time kasi official business OB. Nasa Korea ako, pambira. So mag-attend ka na para matanong. Mag-attend ako kahit sa umpisa lang, pero baka hindi ko mabuo dahil nga nangako ako mag-blow out sa mahiwagang birthday na walang katapusan. So anong expectation nyo sa magiging testimony ni Salvi ko? Pagtatakpan din yan si Martin Romualdez? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung anong latest, kung matutuloy nga si Salvi. Ma'am, sinasabi niyo yung script, susunod doon si Senator Ping, yung Blue Ribbon. Magagalit na naman sa akin yun. Ayun na nga yung sinabi ni Ping nung kaninang slide natin. Diba? Hindi siya naniniwala kasi wala raw si Saldico, hindi raw pipirma. Ngayon, binulgar kagad nito ni Ate Amy. So, kung scripted yun, aware si Senator Ping, papayag ng Senator Ping na scripted, sasabihin ng mga congressman. Tanungin niyo siya. Pero sa inyo po, sa information niyo po, Senator. Yun ang sinasabi sa akin at maraming nagsabi sa akin na yung iba, naiilan nga dun sa mangyayari bukas. Ano ang masama na nakikita nyo kung si Saldico ay mag-attend via Zoom at magsasalita siya sa committee? Dapat umuwi siya. Yun ang maliwanag. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kaysa sa mga testigong humarap. Pero ma'am, chance na yun para maano siya, di ba? Matanong. Pero hindi ako sigurado ha. Ito lang ang latest chika. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Ayun. Ma'am, any comments? Sabi ni PBBM, walang Merry Christmas yung mga involved sa flood control. Hindi, may Merry Christmas kasi 'di ba sabi niya na si dating Speaker Martin ay hindi kakasuhan. Depende daw sa unless daw po may ebidensya. Pero so far wala. So Merry Christmas pa rin. Ibig sabihin, ang tanong naman, Ate Amy huwag ka magalit, magtatanong lang kami. Kung sakali ba may ebidensya na ang napatunayan laban dito kay Balulong, kay Tambalunglong, at kay brother, halimbawa lang totoo lahat ng sinasabi. Happy ka ba? Tatanong lang kami. Masaya ba? Kaya kung umabot ka sa video natin, hanggang sa muli bye-bye.